Brethren in Christ, before we listen, ating kinagawian, kinagulian at kinasanayan na tayo ay magdeklara ng mabubuting bagay. Of course, pag ginagawa natin ito, lakipan natin ng pananampalataya, lakipan po natin ng pananalig sa ating Panginoon. With boldness and confidence, sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Pwede ba mas malakas yan? Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Palakpakan natin si Jesus. We do not deny the fact that sometimes in the world, nakakaranas tayo minsan ng problema, nakakaranas tayo ng sakit, nakakaranas tayo ng suliranin. Balit ang ating advantage, may Diyos tayo that is able to make all things beautiful. Kayang pagbutihin, pagandahin, painamin ng Diyos ang ating sitwasyon. Sagsag tayo po, Brethren in Christ, ang ating pong series, and we're done already sa book 1, and we're done already sa book 2, and we're now here in book 3, Brethren in Christ, which entitled, Who He Is Within Us. Tandaan po natin ang ating binabalangkas ay patungkol po sa Diyos, because the more you know God, the more you will believe Him. Amen? Habang nakikilala mo ang Diyos, lalo kang magtitiwala sa Kanya. Again, who He is within us. Kinuha po natin sa Psalms 57:1, Be merciful and gracious to me, O God. Be merciful and gracious to me, for my soul takes refuge and finds shelter and confidence in you. Yes, in the shadow of your wings will I take refuge and be confident until calamities and destructive storms are past. So ang Diyos ang ating kaagapay hanggang matapos ang unos, matapos ang bagyo, ang Diyos ay laging kasama po natin. Let us review sa ating mga tinalakay, part 1. Siya ang Diyos ng katiyakan. He is the God of assurance in Proverbs 3:26. In part 2, siya ang Diyos ng kasiguruhan. He is the God of guarantee in Psalms 19:9. In part 3, siya ang Diyos ng kalakasan. He is the God of strength in Psalms 28:7. And part 4, siya ang Diyos ng kasiglahan. He is the God of stamina in 2 Thessalonians 2:16. And part 5, siya ang Diyos ng kagalakan. He is the God of joy in Nehemiah 8:10. And that was last Sunday. At atin pong inacronym ang salitang last, LAST, will have joy in loving God, and will have joy in asking God, and will have joy in serving God, and will have joy in trusting God. And these are the acronym of the word last: loving, asking, serving, trusting. Ito po ang magdudulot ng kagalakan sa bawat isa sa atin. Amen? Sabang palagpak sa Diyos minsan pa. And now, we're here in part 6. Siya ang Diyos ng kasiyahan. He is the God of happiness. Lahat ng tao ay naghahangad na maging masaya. Lalo na po, darating na naman po ang Pasko. Darating na naman po ang bagong taon. Wala tayong ibang hinahangad kundi ang maging masaya. Pero mga kapatid, remember na mayroon pong dahilan para ang isang tao maging masaya. Again, siya ang Diyos ng kasiyahan. He is the God of happiness in Job 1:10.
Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Maganda sa Amplified. Listen up, church. Have you not put a hedge about him and his house and all that he has? Binakuran daw po ang kanyang buong sambahayan at lahat ng mayroon siya on every side. You have conferred prosperity and happiness upon him in the work of his hands, and his possessions have increased in the land. Ito po mga kapatid ay pananalita po ni Satanas. Sinasabi ni Satanas kay Lord. Sabi niya, kailan naman si Job sumasamba sa iyo? Kailan naman si Job natatakot sa iyo? Kasi ang kanyang buong sambahayan ay binakuran mo. Binakuran mo ang lahat ng pagmamay-ari niya at pinasagana mo ng mainam ang lahat ng kanyang mga pag-aari. Mga kapatid, ang dapat natin makita, He conferred prosperity and happiness. So, yun ang binigay ng Panginoon. Amen? Listen up, church, para magkaunawaan po tayo. Kaya si Satanas, bakit galit na galit sa atin? Kasi ganyan ang ginagawa ng Diyos sa mga born again, Kristiyano, mga anak ng Diyos at mananampalataya. He is, brethren in Christ, pinapakuran tayo ng mga pagpapala. Sabi mo sa katabi mo, nakapalibot sa iyo ang blessing ni Lord. Hallelujah. Of course, pag may blessing ni Lord, kasama yung prosperity, kasama ang happiness. Hallelujah. Kaya nga ang buhay na wala kay Lord, it is impossible na maging masaya. Amen? Alam niyo po ba na ang kabaligtaran ng happiness ay kalbaryo? Pagka wala po ang happiness, kalbaryo yung mararanasan mo. Kaya minsan naririnig mo na buhay parang kalbaryo. Amen? Tingnan po natin the heart of God's attribute. God sets us with happiness. Create ka ng Lord para to be sad. And then God secures us with happiness. And God satisfies us with happiness. And God surrounds us with happiness. Dapat masaya tayo. Amen? Alam niyo po, lahat may dahilan. Ang tao, kung bakit malungkot, may dahilan. Ang tao rin, kung bakit masaya, may dahilan. Amen? And then, para your attention, sino gusto maging masaya? Naniniwala ba kayo na ang pagiging masaya is a choice? Kahit wala kang problema, marami kang blessing, you can choose to be sad. Pero kahit marami kang problema, marami kang mga suliranin, brethren in Christ, you can choose to be happy. Tingnan mo nga ang katabi mo kung pinili niya maging masaya. Piliin mo ang maging masaya. Amen? Kasi mga kapatid, sabi ko nga, happiness is a choice. Sige, banggitin natin, sabi mo, happiness is a choice. Hallelujah. Pero wala kang problema, pwede mong piliin maging malungkot. Pero kahit may problema ka, pwede mong piliin maging masaya. Amen? Tingnan po ninyo sa Ecclesiastes 6:8, sabi ni Solomon, sapagkat anong pakinabang mayroon ang pantas at higit sa mangmang? O anong pakinabang mayroon ang dukha na maalam lumakad sa harap ng mga buhay? Maganda sa English, for what advantage has the wise man over the fool? Being worldly wise is not the secret of happiness. What advantage has the poor man who has learned how to walk before the living publicly with men's eyes upon him? Being poor is not the secret of happiness either. Nagkaintindihan tayo? Mga kapatid, ang pagiging matalino sa mundo, worldly wise,
Hindi yan ang sikreto. Kasi sasabihin ng iba, para ba gusto ko na lang siguro wag mag-born again kasi kahit hindi born again, masaya nga. Hindi yun ang sekreto ng happiness. At sabi naman ng iba, mas maganda na lang siguro maging mahirap kaysa mayaman na maraming mga iniisip, maraming mga suliranin, maraming problema, kaya gusto niya maging mahirap. Sabi ng Bible, being poor is not also the secret of happiness. Kung ang pagiging mayaman hindi sikreto ng kasiyahan, ang pagiging mahirap hindi rin sikreto ng kasiyahan, ang pagiging aral ay hindi rin sikreto ng kasiyahan, ang pagiging mangmang ay hindi rin sikreto ng kasiyahan. Ano ba talaga ang sekreto ng kasiyahan? Why people ay kahit may pagsubok, masaya. Ito po ang sabi naman uli ni Solomon. Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay. Inaral niya lahat eh. Sabi niya, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tingnan niyo po, sabayan niyo po ako. Sabi ng English, all has been heard, and the end of the matter is fear God, revere and worship Him, knowing that He is and keeps His commandments, for this is the whole of man. Sabi niya, the full original purpose of His creation, the object of God's providence, the root of character, the foundation of all happiness, the adjustment to all inharmonious circumstances and condition under the sun, and the whole duty for every man. Ang ganda ng sinabi, mga kapatid. Next slide na yan. Next slide na ako. Sundan niyo ako. Sabi ng Bible, the foundation of all happiness. Sinong gusto ng lahat ng kasiyahan? Mayroon siya. Sabi niya, the foundation daw, sabi po ni Solomon, ay matakot ka sa Diyos, maglingkod ka sa Diyos, sumamba ka sa Diyos. This is the whole duty of men. Sabi ko nga, kahit ikaw ang may-ari ng buong mundo, kung hindi ka naglilingkod kay Lord, wala yan kabuluhan. Kaya tingin kayo, mga kapatid, ano ang sekreto ng kasiyahan? Ang Panginoon. Wala akong kausap. Ang sekreto ng kasiyahan, ang Panginoon. Amen? Yung paglilingkod mo kay Lord, hallelujah, yung pagsamba mo kay Lord, iyan po, mga kapatid, ay nagdudulot ng kasiyahan. Without further ado, proceed tayo agad sa attribute 1. There is happiness on what we recompense. Ano ang recompense? Ganti. Hallelujah. May kasiyahan sa pagganti eh. Hindi lang naman ganti negative. Basa tayo. Sabi ng 1 Peter 3:9, na huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sabi mo ang katabi mo, narinig mo ha? Sabi ni Pedro, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, pagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Binanggit kasi pagpapala. Tingnan niyo po sa Amplified. Never return evil for evil or insult for insult, scolding, tanglashing, and berething. But on the contrary, blessing, praying for their welfare, happiness, and protection, and truly pitying and loving them. For sabi niya, for know that to this you have been called, that you may yourself inherit a blessing from God, that you may obtain a blessing as heirs, bringing welfare and happiness and protection. Sabi ng Bible, huwag niyong gantihan ang mga taong gumagawa sa inyo ng masama. Huwag niyo raw murahin yung mga taong nagmumura sa inyo. Huwag mong pagwikaan ng masama ang mga
manapay, sabi niya, pagpalain mo, ipanalangin mo. Ang hirap ng gano'n, mga kapatid. Sabi ng iba, pag binato kang na ika, batuhin mo ng tinapay. Kailangan tinapay nasa garapon. Hallelujah. Sabi ng Bible, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kaya huwag naman yung nasa garapon. Praise God. Gantihan mo sila ng tama. Mga kapatid, bakit? Kasi naandun ang happiness. Naandun, doon tayo tinawag. Kaya praise God, pag may mga taong galit sa'yo, ngitian mo lang. Pag inaaway ka ng asawa mo, sabi mo, love, bless you. Hallelujah. Amen? Kaya po ba natin, mga kapatid? Pag mayroon kayong struggle, sabi mo, honey, bless you. Praise God. Hallelujah. Instead na makipagmurahan ka, makipagsagutan ka, makipagtaasan ka ng boses, why don't you, mga kapatid, reconfess ng maganda? Amen? Tingnan niyo po ang isang taong nagagalaiti. Sagutin mo lang, I love you. Tapos sabay ngiti, I love you. Praise God. Kita mo, mahihiya sa sarili na maggalaiti pa. Tama? Amen? Pero pag sinabi mo, ang pangit mo, tapos sasagutin mo, mas pangit ka! Oh, talagang grabe yun. Hindi ganon. Mga kapatid, ulitin ko, gantihan mo ng mabuti ang masama. Amen? Kapag kang mainit ang ulo ng asawa mo, ano sasabihin mo? Baka gutom lang yan. Ipaghain kita. Masarap ang ulam natin ngayon. Ngayon, pag sinabi niya, kumain ka mag-isa! Hindi ko kaya pa pag hindi kita kasabay. Diba? Hallelujah. Pati walang magiging problema sa buhay. Amen? O, sabihin mo sa katabi mo, gantihan mo. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat kay Lord dahil lumabas na po yung DJ Leads Lights and Sounds. Praise God. Kaya pag mag-aarkila kayo sa mga birthday, mayroon na po. At ngayon, po siya, may event pong pupuntahan. Hallelujah. 5,000 po ang renta. Ngayon po ay may kita na po. Hallelujah. So may mga tauhan po tayo. Nasa 2-3, minimal lang naman po ang bayad. Are you here, church? Yes. Kasi alam niyo po mga kapatid, ang mga tao na gumagawa sa inyo ng masama, pag ginantihan nyo ng mabuti, ikaw ang mapagpapala. Amen? Amen po ba? Amen. Masaya ba kayo? Praise the Lord. Hallelujah. Pero dito, kung mag-aarkila kayo, mura lang. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi may tauhan po nag-ooperate. Hallelujah. So lahat, brand nyo po yung gamit. Mabuti po ang Panginoon. Pero yun mo, kabibili lang po nung Sabado. Ngayong linggo, may booking na agad. Amen? Ngayon, Pasko, sunod-sunod yan. Hallelujah. Kaya mabiyaya ang Panginoon. Amen? Ako po ay blessed ng sobra-sobra ng Panginoon. Hallelujah. Bakit? Kasi hindi po wala akong panahon gumanti ng masama sa masama. Bahala ka sa buhay mo. Hallelujah. Basta ako, tuloy-tuloy. Amen? Amen po ba? O, kaya, ipagpasalamat nyo kayo para hindi kayo masaya. Hallelujah. So, ang table, nag-order na po ako ng table, nag-order po ako ng 3. Lalagay natin dyan. Kasi sabi ko, maglalaan tayo, Michelle, ng laging piging. Ako po, ang sekreto kasi ng blessing yung tayo ay maging pagpapala sa iba. Amen? Pero mo, may Yero Leads, Steel Rope Training. Mayroon pang DJ Leads, Digital Lights and Sounds Provider. Matindi. Hallelujah. Tapos ngayon, mayroon pa akong Tito Leads, Microfinance, Hallelujah Foundation. Si Sister Joy, nakaabang yan. Pero baka bukas, makakapangkulikta kami dahil ang collectible po namin bukas ay nasa 48,000. Siguro si Sister Joy, mapauunlakan na natin yan. Kasi yung pera namin, yung ating pong puhunan na 300,000, nakalabas po lahat.
Praise God. At depende kung ang tao ay magbabayad. Hallelujah. Amen? Palakpakan natin si Jesus. What happened? What happened? Praise the Lord. Pangalawa pong punto, pagpatuloy po natin, attribute number 2, there is happiness on why we relate. Ibig sabihin ng relate, yung makisalamuha tayo, 1 Thessalonians 2:19. Sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipagmamapuri? Hindi ba kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagparito? For what is our hope or happiness or our victor's breath and exultant triumph when we stand in the presence of our Lord Jesus at His coming? It is not you. Kaya mga kapatid, yung sinasabi dyan ni Pablo, alam niyo po ba na sino ba sa inyo ang parang nakagawa ng mabuti sa kapwa? Ang saya-saya sa buhay. Malungkot yata kayo. Amen? Ang dami ngayong mga nag-vlog, di ba? Yung namimigay ng yung pag may nakitang mahirap, tutulungan. Praise God. Gusto ko rin po, sabi ko ay Lord, mas mo i-bless. Hallelujah. Dahil para tayo maging blessing. Sasama ko sila Sister Joy, maghahanap kami ng makalulo, tapos aabutan. Praise the Lord. Amen? Parang ayaw nyo talaga. Hallelujah. Amen? O sabi mo, I like that. Kaya yung ating kulong, palalagyan na po natin yan. At dalangin natin, magdadalawa tayo ng kulong. Lahat may bubong. Nakakahiya sa mga dalaga natin. Ang gaganda ng mga sinusundo. Tapos yung ating kulong-kulong, ganyan. Hallelujah. So kailangan may bubong. Tama? Praise God. Hallelujah. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Sabi ni Pablo, sino yung aming kasiyahan? Sino yung aming ipagmamapuri? Di ba kayo? Kaya mga kapatid, tandaan po natin, yung ating pakikipag-salamuha sa ating kapwa, ito ay nagdudulot ng kasiyahan. Kaya kung gusto nyo maging masaya, mga kapatid, gumawa lang tayo ng mabuti sa ating kapwa. Be kind to one another. Di ba masaya? Amen. Hallelujah. Kaya kung kayo mayroon, maganda yung marunong din kayo manlibre. Praise the Lord. Amen. May nakita ka na, praise God, tara, soft drinks tayo. Alam niyo po, natutuwa ako kay Pastor Jerome. Kasi yung kanyang mga membro dating mga walang trabaho, mga tambay, mga pakakainin lang. Hallelujah. Alam niyo po ba mga kapatid na nakapagtapos sila ngayon lahat? At dahil nakapagtapos mga profession, may mga trabaho, wow, praise God. Ganito magyaya ang mga young people nila dati. Lumalaki din naman ang mga young people nagkakaroon ng profession. Ang yayaan nila ganito. Tara, Pastor Jerome, punta tayo sa Starbucks. Kape tayo. Kasi mayroon na. Kaya yung mga kabataan natin, huwag mong iismulin yan. Ngayon ni alayan. Mag-aral na pa. Pero pag nakapagtapos yan, huwag ka. Mapera yan. Tingnan mo ang katabi mo. Hallelujah. Amen? Palakpakan natin. Pagdating ng panahon. Mga lang, mapurma. Praise God. Nakita ko nung nakaburol si Tatay Nards. Baka bihis-bihis itong mga apo. Alam mo, saan pupunta? Ba't mga bagong ligo, bihis na bihis lahat? Hallelujah. Pero pagtalikod ko ganitong sinabi ko, nakabihis sila lahat. Ang gaganda ng mga suot, pero walang pera. Hallelujah. Makanya daw itang mga kapampangan. Mapurma lang, pero alalang pera. Kaya kung gusto nyo ng mapera, huwag kayo mag-boyfriend ng kapampangan. Pero kung gusto mo lang porma, sige, ang kapampangan hindi pa uhuli sa mapormahan. Amen? Sabi lang po yan. Lahat naman ng mga Ambisaya, Waray, Bicol, Ilocano, lahat naman may mga tao din, pumupurma din naman kami. Amen?
Hallelujah. Pero may mga panahon din na walang pera. Praise the Lord. Si Junjun, di ba? Ilang beses ka na na-treat yan sa SM, sister? Wala pa yata? Wala pa. Pambihir. Nagbuboyfriend ka kasi ng ng mapurma. Hindi. Gwapo yan si Junjun. Hallelujah. Maganda kasi yung mag-boyfriend tayo ng tao na pinagpala. Pero take note, church, what I'm pointing is, masaya ang makagawa tayo ng mabuti sa kapwa. Amen? O palampakan natin si Lord. Hallelujah. Pangatlo, mga kapatid, there is happiness on where we render. Kanina ba talaga tayo dapat mag-render? Basa tayo, mga kapatid, hallelujah, sa kasiyahan na sinasabi ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Genesis 12:3, at pagpapalain ko, ang sabi ng Diyos kay Abraham, ang magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Sa English, ganito ang pagkasabi, mga kapatid. And I will bless those who bless you, who confer prosperity or happiness upon you, and curse him who curses or uses insolent language toward you. In you will all the families and kindred of the earth be blessed, and by you they will bless themselves. Ang sinasabi lang po dito, mga kapatid, ang magpala sa mga lingkod ng Diyos, man of God, ay pagpapalain din ng ating Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, gawa lang tayo ng mabuti sa lingkod ng Panginoon at pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Amen po ba? So maliwanag, sabi ng Bible, i-bless ko ang magpapala sa iyo, susumpahin ko ang susumpa sa iyo. Pagpapalain ko ang magpapasaya sa iyo, o pasasayahin ko ang nagpapasaya sa iyo, sabi ng ating Panginoon. Amen? Sinong gustong maging masaya? Praise the Lord. Hallelujah. Salamat dahil makakabili na po tayo ng, makakapag-swipe na po ako ng malaking rice cooker. Dahil activate na po yung aking pangatlong credit card. Ang dami kong credit card. So, magsaswipe na po tayo ng magbibili na tayo ng burner, ng malaking rice cooker para then bibili tayo ng sako-sakong bigas, Michelle. Magsasayang tayo, eat all you can. Amen? Amen? Praise God. Masaya po ba tayo? Bakit, mga kapatid? Again, anuman ang gawin natin sa lingkod ng Diyos ay gagantihan tayo ng ating Panginoon. And then, last, number 4, brethren in Christ. Sabi po dito sa number 4, there is happiness on where we render. Ano pa yung render? Praise God. Tapos na po pala. And then, part 4, there is happiness on whom we refer. Ibig sabihin, kanino tayo sumasamba? Acts 14:17, at gayon man ay hindi nagpabayang, di nagbigay patotoo tungkol sa kanyang sarili, na gumawa ng mabuti at nagbigay sa inyo ng ulang galing sa langit at ng mga panahong sagana, na pinupuno ang iyong mga puso ng pagkain at ng katuwaan. Yet he did, yung he dyan, yung personal pronoun ay ang Panginoon, he did, sabi niya, not neglect to leave some witness of himself, for he did you good, and showered you kindness, and gave you rains from heaven, and fruitful seasons, satisfying your hearts with nourishment and happiness. Ano ba ang laman ng ating puso? Kalungkutan, sama ng loob, sakit ng loob, hinanakit, puot. I-fill po natin ang ating puso ng kasiyahan. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Praise God. Hallelujah. So, minsan, sabi ko na napapaisip ko minsan ng mga kabataan, picnic tayo minsan sa Clark, unwind tayo. Hallelujah.
para maging masaya naman tayo, hindi puro sa apat na sulok ng church. Amen? O minsan, akyat tayo sa bundok. Manguha tayo ng mga papaya, manguha tayo ng ano. So, mayroon po tayong pwedeng puntahan na bundok sa bundok ka lang po ng mga aitas. O, sa may ano po eh. Dito sa may Sapang Bato nga yata yun. Hindi, Banban, sa may Banban. So, yun po pinupuntahan namin nila Pastor Jerome. Praise God. At the same time, tayo po ay makakapanguhan ng mga kakanin. Praise God. Ang gagawin lang naman sa mga aitas, bless po sila ng grocery kaunti, pakakainin mo sila, open na ang kanilang farm. Pwede ka nang kumuha ng kamote, kumuha ng saging, kaya gagawin po natin yan para maging masaya. Amen? Amen. Hallelujah. God is really good. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, ang Diyos ay dapat nating sambahin dahil yun po mga kapatid ang gagawa ng kabutihan, pagpapala, biyaya sa atin. Sama po natin mga kapatid, there is happiness on what we recompense, there is happiness on why we relate, and there is happiness on where we render, and there is happiness on whom we revere. Kaya yung apat na yan, mga kapatid, ang dapat natin tandaan. Ngayon, as I conclude, brethren in Christ sa Matthew 5:4, sabi dito, blessed and invariably happy with a happiness produced by the experience of God's favor and especially conditioned by the revelation of His matchless grace are those who mourn, for they shall be comforted. Alam niyo po, ang sabi dito, yung salitang blessed, mga kapatid, ay with happiness. Ilang beses binanggit yan? Basahin na lang natin sa Tagalog. Ulitin ko, ang salitang blessed with happiness. Sa Tagalog, basahin natin. Mapalad, isang beses. Mapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad, pangalawa, ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin ng Diyos. Pangatlo, mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Pang-apat, mapalad ang nagugutom at nangauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Pang-lima, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Pang-anim, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pang-pito, mapalad ang mga mapayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. And then, pang-walo, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Pang-siyam, mapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagbiwikaan ng sari-saring masama na bawang kasinungalingan dahil sa akin. 12, mga galak kayo at mga sayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Ilang beses pinanggit ang mapalad? Siyam. At pag sinabing mapalad, pag sinasabing blessed, with happiness. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, ang blessed, masaya, ang masaya ay blessed. Kaya may happiness ang blessing. Praise God. Ulitin ko, ilang beses binanggit? Siyam. Sabi ng Bible, mapalad, 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 mapalad. Praise God. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, mga kapatid, in any situation, kung babasahin mo yan, pinag-uusig ka man, mayroon ka mang pinagdadaanan, nagugutom ka man, ang sabi ng Bible, still God will bless you. Gusto ng Diyos na maging masaya tayo. Amen? Kaya, sabi niya, He wants happiness for us by His grace. He wants happiness for us by His love. He wants happiness for us by His ordinance. He wants happiness for us by His blessing. And He wants happiness for us by His embrace. Pagka naranasan mo yung biyaya ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, mga salita ng Diyos, pagpapala ng Diyos, at yakap ng Panginoon, you don't have a reason na maging malungkot. Masaya sa Panginoon. Kahit wala kang jowa,
Pag may Kristo ka, amen? Masaya ka. Kahit wala kang pera, pag may Kristo ka, masaya. Amen? Amen po ba? Kaya, si Jesus talaga ang sekreto ng kasiyahan. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon dahil ang Diyos kailanman ay hindi po nagkulang sa atin. Hallelujah! Pwede ba natin palakpakan ng Diyos, mga kapatid? Hallelujah! Praise the Lord! Sige po, tayo lahat. Ating pong awitan ang Panginoon. Sige po, tayo